ibinigay ng Haring Ahasuero ang bahay ni Haman, kaaway ng mga Hudyo, kay Esther na reyna. At si Mordecai ay pumaroon sa harap ng hari sapagkat ipinahayag ni Esther kung ano siya sa kanya. Narito, ibigay ko sa iyo ang aking singsing na dating kinuha kay Haman. Mamuno ka sa kanyang lugar. Itinalaga ni Esther si Mordecai sa bahay ni Haman. Mahal na hari, kung ikalulugod mo, ay pahintulot mo may ligtas ang aking buhay at ang buhay ng aking bayan. Ipawalang bisa mo ang mga sulat na ginawa ni Haman na kanyang isinulat upang lipulin ang mga Hudyo sa lahat ng iyong lalawigan. Narito, ibigay ko ang bahay ni Haman kay Esther, at siya ay ibitay sa bitayan. Sumulat din kayo sa mga Hudyo, ayon sa inyong ikakalugod, sa pangalan ng hari, at tatakan ng singsing ng hari, sapagkat ang sulat na nakasulat sa pangalan ng hari at natatakan sa singsing ng hari ay hindi na maaring mapawalang bisa ng sinuman. Tinawag nga ang mga tagasulat ng hari ng panahong iyon sa ikatlong buwan na siyang buwan ng Sivan sa ika-23 araw nito. Ipinagkakaloob ng hari sa mga Hudyo ng bawat bayan na magtipon-tipon at manindigan para sa kanilang buhay. Maging sirain, patayin at ipahamak ang lahat ng kapangyarihan ng bayan na sumasalakay sa kanila. Gayon din ang mga maliliit na bata at gayon din ang mga babae. At kunin ang mga samsam at ng mga bihag. At si Mordecai ay lumabas mula sa harapan ng hari na nakasuot ng maharlikang kasuotan na bughaw at puti, may malaking koronang ginto at may kasuotang lino at kulay ube. Kami ang Hudyo ay nagkaroon ng liwanag, kagalakan, tuwa at karangalan. At sa bawat lalawigan at sa bawat lungsod, ang mga Hudyo ay nagkaroon ng kagalakan at kasayahan, isang piging at mabuting araw. At marami sa mga tao ng lupain ang naging Hudyo, sapagkat ang takot sa mga Hudyo ay bumagsak sa kanila.